Come on, worshipers of God. Let us all gather in His presence as we declare our praises with one heart, with one voice. We shout, Hallelujah! Come on, all together we declare, we are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Heaven is open, the clouds are washing over all the earth. It says you're always there. Never surrender, your love is so relentless. You never fail to give. Your love that sets us free. We are the people of the Lord. We are the light of the world, and so that brings hope to all. We are the bearer of the word. The sharers love to all the nations, spread His glory. Praise the Lord! Can you shout, praise the Lord? Another hallelujah! Mahina po yan para kay Lord. Hallelujah! Wow, palakpakan natin si Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat. Christmas is fast coming, no? Padating na ng padating, no? 10 days na lang po, no? At Merry Christmas! Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, Merry Christmas! Kamayan mo, sige, Merry Christmas. Wow, tapos mamamasko ako sa'yo. Wow, I can see beautiful faces. I can see beautiful creation of God, no? Sa inyong katauhan. At nakikita ko kahit yung iba ay naka-face mask, nakikita ko pa rin yung mga ngiti sa mata, no? Dahil tayo po ngayon ay nasa season, no? Doon nga sa prayer ni Pastor Dan kanina, no, ramdam na ramdam natin yung season natin ngayon, no? It's a Christmas season, 10 days na lang ay Pasko na. So ano po ba ang ating nararamdaman kapag ganitong mga season, no? Yung pagpasok pa lang ng September 1, bare months, no? Sabi nga, no, parang pagka narinig na daw natin yung singer na si Jose Marichan, no? Pag sumilip na siya, wow, bare months na yun, no? Pero hindi po yun ang totoong symbol, no, ng Christmas. At hindi rin po Santa Claus, ha? Yan. So, pag dumating na itong mga season na ganito, December, no, marami tayong mga inaasahan. Tama ba? Marami tayong ina-expect. Marami tayong ginagawa. Maraming kaabalahan, no?
Nagiging busy ang roads. Nagiging busy ang mga mall. Traffic, no? Yan, ramdam natin pagka ganyan yung tapos lumalamig na, hindi niya ba napapansin? Hindi lang dahil dito, aircon ha. Pero pag nasa labas po, di ba parang medyo iba na yung simoy ng hangin dahil magpapasko na. Now, talking about this season, ano yung saan ba tayo na-excite? Excited ba kayo sa season na to? Amen? Excited ba kayo? Amen. Siyempre. Bakit kaya? Ano ba yung mga inaasahan natin na nagpapa-excite sa atin? Una, ito po, Yan. Nakikita nyo ba yan? Bonus, salary, 13 months. Sino dito ang may bonus? Sige, huwag kayong mahiya kung natanggap nyo ng mga bonus nyo. Taas nyo kamay nyo. Hindi naman kami manghihingi sa inyo. Sino po nakatanggap na ng bonus? Ako po wala akong bonus. Sino po may bonus na dyan? Yan. Mga empleyado, no? Wow, mga worker. Sino po ang nakatanggap na rin ng 13-month? Wala. Ganito sabihin nyo, kung di nyo pa natatanggap, kumanta kayo ng ganito. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Ano pa raw? Pati na ang 13-month pay para lahat okay na okay. Wow! Napakanta tuloy si Pastor. No, pero yun nga, nagiging masaya, dahil totoo naman yun na yung mga empleyado, siyempre, nag-expect din naman tayo ng bonus, yung ating pabuya. Dahil pinaghirapan naman natin yung mga trabaho na yan, di ba? We deserve this, Kaya thank you, boss, Salamat po, ang bait-bait nyo ngayon, Pasko kasi, yan. Yan. So, pagka nakatanggap na tayo niyan, di ba, happy tayo, marami tayong gawin pag natanggap na natin yan. Kasi syempre, sabi nga, once a year. Yung iba naman, pinagpala yung mga company, minsan thrice a year, meron yan. Pero pagkatanggap natin yan, ano pa ba yung mga susunod naman? Ano pa ba yung mga expectations natin kapag ganitong season? Wow, Ayun, regalo. Gifts. Ang daming mga mukhang regalo ngayon dito. May mga ribbon sila sa ulo. Pagka Pasko, nag-expect tayo, tama ba? Nag-expect tayo na tatanggap tayo ng gifts. Sino dito yung mga bata, lalo na mga bata, naaalala ko na ngayon si Ninong, si Ninang, alam ko yung bahay ni Ninong. Wow, nag-aano tayo ng mga gifts. Yan. So, syempre, hindi lang naman sa mga bata yung gifts. Tayong mga matatanda, hindi naman matanda. Yung mga na medyo nasa edad na, nag-expect din naman tayo ng mga gifts. At tayo rin, nagbibigay. Abala na tayo sa pamimili ng pangreregalo. Minsan yung mga exchange gift, Minsan nga sa mga family lang nag-exchange gift. Sino gumagawa ng ganun sa inyo, di ba? Sa company, sa church, gift giving is a symbol of love, yan naman yung talagang ng season na ito. Gifts. Now, another, shopping. Sino nag-shopping na dyan? Wala pa? Sino nag-shopping? Yun, mamaya daw. Alam niyo mga shopping mall ngayon, busy-busy. Kahit mahulog yung piso mo, hindi mo na makikita sa dami ng tao. Para sabi ko nga, ang yaman ng Pilipino. Ang yaman ng Pilipino. Ang dami nagsha-shopping. Iba naman, nag-window shopping lang, tingin-tingin, papalamig sa mall. Yan. Pero, isa yan sa mga kabisihan ng tao kapag dumadating itong mga ganitong season. And another is, ito po, grocery. Namamalengke, nag-grocery, pumunta sa supermarket. Sino dito mga mommies? Sige nga, taas ang kamay ng mga mommy, na mga mahilig mag-grocery, na tumatagal ng 2 oras sa pamimili. Wow, di ba? Pagka ganitong Pasko, ang natin ay mag-grocery. Ano kaya ihahanda ko sa Noche Buena, di ba? Ano kaya ang masarap na iluluto ni mommy, Yan, hanggang New Year na yan, So, busy tayo yan sa pag-grocery, sa pamimili ng mga kakainin natin sa darating na Pasko. At isa pa ay ito, Christmas parties. Sa school. Sino mga estudyante? Nakapag-Christmas party na ba kayo? Sa mga company, sa mga offices, even sa churches,
family, no? Nagki-Christmas party sa mga barangay, yung mga senior citizens, kailan lang nagkaroon ng Christmas party sila, no? Yan. So, isa yan sa mga naiisip natin kapag dumadating yung mga ganitong season. And also, syempre, hindi mawawala po ang family bonding. Yan. 'Di ba? Tama ba? No, na gusto natin makasama naman ng family. Yung iba nga galing abroad pa dito, 'di ba? May mga kilala ko dito galing pang abroad, umuwi, no, for this season. Syempre na naman para makasama naman, makabanding naman ng mga mahal sa buhay. Yung iba naman tayo ang pupunta sa kanila. Meron bang ganun dito? Uuwi sa province this coming holiday, no, para naman magkaroon tayo ng pagsasama-sama ng family. And also, yung iba, no, meron pa mga sobrang bonus dyan, no? Mamamasyal, no? Pasyal, good, tawag dito, having fun, no? Pupunta sa EK, wow, no? Kahit mahaba pila sa rides, okay lang, no? Basta maging masaya, mag-enjoy. Kadalasan po, ganyan yung mga naiisip natin ngayon, no? Na mga enjoyment natin ngayong season na to. Totoo naman, pagdating pa lang ng December 1, ang dami nating mga iniisip, expectation, saan ko gagastusin ito, ano bibilin ko, di ba? Ano kayang damit ko namang isusuot ko sa Pasko? Kailangan may bago akong shoes, may bago akong damit, no? Wow. So, ano kaya ang pagkain na hihanda namin? Saan kami pupunta? Yan. Pero sana po, no, palaging ganito yung naaalala natin. Church. Wow, no? Yung iba, teka, December na pala, Pasko na pala, mag-church na ako. Meron bang ganun dito, no? Once a year, mag-church, no? Pero tayo, siyempre, mga Christian, hindi naman ganun, di ba? We always find time na makapag-church tayo, no? Despite of all our busyness in life, hindi po mawawala dapat yung panahon natin sa pagsisimba at sa pagdalo, sa pagwo-worship sa Panginoon. Especially this season. Amen? Amen. So, talking about this season, kung ano man ang ating mga iniisip, kaabalahan, ano man ang ating mga inaasahan, ano man ang ating mga tinitignan, sana po wag nating malilimutan kung ano talaga ang dahilan ng season na ito. So the title for our sermon for today is Behold the Reason for the Season. Pwede ba nating ulitin to? Behold the reason for the season. Let us pray. Hallelujah, Panginoon naming Diyos, we praise you when we honor you. Glorify you, O God. Panginoon, salamat o Diyos sa araw na to. Ginawa mo, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. You are wonderful, Panginoon. Alam namin, Panginoon, mayroon ka na namang gagawin, Panginoon, sa bawat isa. Kaya, Panginoon, Lord, nawa, Panginoon, ay pangunahan mo ang gawain ito, Lord God. And bless your people, Panginoon, with your words. Lord, may your words be heard in this place and your Holy Spirit move in this place and touch lives, Panginoon. Transform lives, Panginoon. At ang iyong mga salita ay aming maririnig. At hindi lang maririnig, Panginoon, kung hindi susundin namin at gagawin namin ang bawat salitang sasabihin mo sa amin ngayon, Lord God. Gagamitin mo lamang ako, Panginoon, as your servant, as your mighty instrument, Panginoon, to send out your message to all of us. Maraming salamat, Panginoon. This service is yours. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin, dakila ka, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Behold, pag sinabi pong behold, no? Napaka-importanting pansinin natin. We give attention, special attention. We look into something special. Behold, no? Tignan daw natin kung ano ang dahilan, ang reason sa season na ito. And today, I believe, no, na mayroong gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? May gagawin na naman ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. May gagawin ng Diyos sa iyo. Humanda ka. Praise the Lord. Hallelujah. Handa na ba kayo? Amen. Mahina yan para kay Lord. Handa na ba kayo?
Amen. So, yan. So, the reason for the season. Hallelujah. Now, let us see this. No? We have three points for today na makikita natin what is the real reason for this season of Christmas. No? Number one, and the point is the promise of hope. Sabihin nga po natin ng malakas, the promise of hope. Pangako ng pag-asa. No? Ayan po ay mababasa natin siyempre sa Bible, chapter 9, verse 6 to 7, na sinasabi po dyan ay, for to us, a child is born. Alam natin kung sino yan, Jesus Christ. To us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. No? And of the greatness of His government and peace, there will be no end. Iyon po yung magandang promise, no, ng Panginoon. Tagalugin po natin para mas lalo nating maunawaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan. No? The promise of hope. Napakagandang isipin na mayroon tayong lahat na pag-asa. Alam niyo po, sa buhay ng tao, no? Madalas po tayo ay dumadating din tayo sa mga point na tayo ay bumabagsak, no? Tayo ay nagkakaroon ng discouragement. Tayo ay dumadaan sa mga matitinding problema, challenges, no? At kung minsan dumadating tayo sa punto na we are losing hope. No? Lalong-lalo na kapag meron kang hinihintay o meron kang inaasahan na hindi mo siya natatanggap pa. Pwedeng kagalingan, pwedeng pera yan, ano? Solusyon sa problema. Sino kaya ang pag-asa natin? No? Pag-asa ba natin yung ating mga boss? Pag-asa ba natin yung ating pera? No? Ito ang solusyon sa aking problema? No? Ano kaya ang talagang pag-asa na sinasabi para sa ating lahat? Kasi kung minsan kahit nasabihin mong tayo ay nananagana financially, hindi pa rin maiiwasan na meron tayong problema eh. Amen? Hindi lang naman pera kadalasan ang solusyon sa problema natin. Kaya po sinasabi po dito, para sa iyo, saan o kanino mo hinahanap ang iyong pag-asa? No? When you're down, when you're losing something, no? Expecting something na hindi pa dumadating sa iyo, kanino kaya natin hinihingi o hinahanap ang ating pag-asa? You know, as Christians, dapat po yan ang laging hindi mawawala sa atin, yung hope. Because if kung si Jesus ay tinanggap mo na sa iyong puso bilang Panginoon mo, tagapagligtas, ang buhay mo ay palaging may pag-asa. Amen? Palagi tayong may pag-asa. Paggising mo pa lang sa umaga, salamat sa Panginoon, may pag-asa na naman ako. Amen? It's another hope na magising ka, no? Isang panibago na namang pag-asa ang kakaharapin tayo. Sa bawat paglipat ng pahina ng kalendaryo, dapat po iyon, sa bawat paglipat natin yan, pag-asa yung nakikita natin. Amen? Hallelujah. And number 2 point is joy to the world. Sabihin nga po natin, joy to the world. Kaya nga po may kanta tayong, joy to the world, the Lord is come. Di ba? So, ano ba yung joy na sinasabi? No? Ano po ba yung tunay na kaligayahan? Tunay na kasayahan, kagalakan sa puso? Ito ba yung mga binanggit natin kanina? Na meron kang tatanggaping blessing, no? Na tatanggapin kang pera? Siyempre naman, magiging masaya ka. Dahil yung iba nga sasabihin na, malayo pa yung Pasko, sasabihin ng iba, pwede ba pautangin mo naman ako? Promise ko sa'yo, pagdating ng December, babayaran ko sa'yo yan.
Di ba? Kasi may matatanggap naman ako. Di ba? Meron ganun, na minsan hinahanap natin ang makikita natin ng kaligayahan. Minsan, wala tayong satisfaction. Pagka Pasko na, ito yung bibilin ko. No? Kasi doon ka magiging masaya di ba? Magiging masaya ka sa ganitong gadget. Mabili mo yung ganitong gamit, mabili mo itong ganitong pagkain, no? Mag-outing kami, kakain kami sa labas, no? Masaya 'yun, no? 'Yun ba yung sinasabi nating joy? Na ikaw ay pinagpala, marami kang kaibigan, no? Ito ba talaga yung joy? Ang sinasabi po dito ay, tignan po natin ito. And there were shepherds, sa Luke po ito, Luke. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Sino po yung binabanggit ditong they? Yan po yung mga shepherd. Yung mga shepherd po ay mga pastol. Yung mga nag-aalaga ng mga hayop, ng mga tupa. Itong mga to, yung mga taong nasa low profile. No? Kasi mahihirap sila, ang katangi nilang trabaho ay yung mag-alaga ng sheep. Simpleng tao, no? Yung iba ay maralitang pamumuhay, no? Hindi masyadong pinapansin ng lipunan dahil sila nga ay nasa mababang uri, no? Nung mga panahon na yan, pag shepherd ka, ganun ang tingin sa'yo. Pero tignan ninyo po ang nangyari dito, no? Dumating ang isang anghel, no? And an angel of the Lord appeared to them. And they were terrified. Siguro dahil hindi nila inaasahan. Sipin mo naman, gabi yan, nag-aalaga sila ng hayop, no? Biglang may dumating na angel. Biglang may dumating na anghel, and the glory of the Lord shone around them. Pag sinabi pang shone, past tense po yan ng shine. Biglang nagningning, biglang lumiwanag yung gabi, no? At nagpakita ang isang anghel. Alam niyo po, sa aking pagre-research, ang anghel ay hindi lang yung itsura ng isang anghel na mayroong pakpak, may itsurang tao. Mayroon palang itsura ang anghel na kakaiba. Para sa ibang mga nakakaalam, alam niyo po ba yon? Na parang weird po yung itsura nila kung talagang ito yung anghel na nagpakita sa kanila. No? Talaga namang sila ay matatakot. At hindi lang po yun, biglang nagliwanag. No? The glory of the Lord shone around them. Ibig sabihin, maaring madilim tapos biglang nagliwanag at lumabas ang anghel sa harapan. Sino kaya ang hindi matatakot? No? Sino kaya hindi mateterrified? Pero alam nyo ang sabi po, but the angel said to them, do not be afraid. Huwag kayong matakot. I bring you good news. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Ano ang dala ng anghel? Good news that will cause great joy. No? Sa mga simple at pangkaraniwang tao, hindi mo iaasahan na biglang may dadating na anghel na ang dala-dala daw niya ay good news. At ang good news na yan, sinasabi po dito, a Savior has been born to you. No? Pwedeng sabihin natin, parang tayo tong mga shepherd na to, kapatid. Paring sabihin mo, sino ba naman ako? Pangkaraniwang tao lang ako. Simpleng tao lang ako. Mahirap lamang ako. Pero hindi mo ba alam na pwedeng maghimala ang Diyos sa buhay mo? Amen? Katulad po nitong mga shepherd na to, no? Nagulat sila na merong isang anghel na merong daladalang magandang balita sa kanila na magdudulot ng great joy, napakalaking kaligayahan para sa lahat ng tao.
Yan po yung nangyari, no? 2,000 years ago, nang ang ating Savior na si Jesus Christ ay silang. We don't know the exact date, the exact time kung kailan ipinanganak si Jesus, but we Christians believe that once, 2,000 years ago, there was a Savior, there was a baby, Jesus Christ, born, no? At siya po yung magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Savior has been born to you. Yan ang sinabi ng anghel. Isang tagapagligtas ang isinilang para kanino? Para sa iyo. Para sa inyo. Para sa ating lahat. Since that day, no, naging masaya ang buong mundo dahil yung hinihintay, yung mga prophecy na dadating na ang isang tagapagligtas ay eto na yun. At hanggang sa mga panahon natin na yan, ngayon ay eto yan. No? Nandito si Jesus, tayo'y tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at ating kaligtasan. And now, suddenly, sabi po dyan, a great company of heavenly hosts appeared with the angel praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests." Saan daw mag-glorify ang Panginoon? In the highest heaven and on earth. Dito po sa ating ginagalawang mundo. Peace to those on whom His favor rests. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Naniniwala ba tayo na tayo yung mga taong kinalulugdan ng Panginoon? Amen. Kaya ang kapayapaan ng Diyos, ang tunay na kaligayahan natin na dapat nating nararanasan at nararamdaman ngayon. Hallelujah. Ang tanong po, para sa iyo, ano ba ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan? Atin pong examine ating mga puso, ano kaya ang kaligayahan talaga? Pag dumating ba ang season na to, ano yung unang naiisip natin na magpapasaya sa atin? Di ba? Ano kaya yung magpapasaya sa atin ngayong Christmas? Tatanggap tayo ng regalo, tatanggap tayo ng bonus, tatanggap tayo ng pera. Dadating si ganito, masaya kami, kakain kami sa labas, maghahanda kami. Yan kaya ang tunay na kaligayahan. No, mamimili kami, mamamasyal kami. Yan. So, ano kaya ang tunay na kaligayahan para sa atin? Hindi kaya mas tunay na kaligayahan yung magkaroon tayo ng peace of mind? Yung sinasabi ng Panginoon sa atin na tayo ay magpatawad. Kasi kahit na ano pang tanggapin nating material na bagay, kung tayo ay merong mga bigat sa ating puso, hindi pa rin tayo masaya. Tama po ba? Alam niyo po, maraming mga millionaires, mga mayayaman, na bili sila ng bili ng gusto nila. No? Kasi hindi sila magkaroon ng satisfaction. Nagpatayo ng isang mansion dito, pero parang marami pa naman akong pera, magpapatayo pa ulit ako, no? Parang mas masaya ako dito. Luma na yung kotse ko, parang gusto kong palitan naman, bibili ako nito. Pero pag naluma ulit, di na naman ako masaya, parang iba naman ang gusto ko. Di ba? Hinahanap minsan ng tao yung kaligayahan sa mga material na bagay. Amen po ba? Minsan tayo ganun din, no? Sawa na ako sa ganito eh. Parang gadget ko, parang hindi natuin. Parang di na ako masaya. Tapos bumili ka ulit ng panibago. Masaya ka nung una, excited ka. Pero pag naluma, di na naman, no? Pagka marami kang pera, ang iniisip mo agad, mamili. Kasi gusto mong sumaya ka. No? Self-satisfaction. Gusto mong ma-enjoy mo. No? Pero kung minsan, kulang pa rin. No? Bakit ganon? Parang hindi ka pa rin nasasatisfy. Parang hindi ka pa rin masaya. Kaya nga po, ano ba ang great joy talaga? Saan ba ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kaligayahan? Yan po ang tanungin natin sa ating mga sarili. No? Ano po ang ating tunay na kaligayahan? At pangatlo po, sa atin pong point for today is gratitude and reflection. Sabihin nga po natin, gratitude and reflection.
Gratitude and reflection. Ang season po na to calls for a gratitude for the blessings, no? For the blessings na atin pong nare-receive. And a moment to reflect on the year gone by. Sabi po dito sa Colossians chapter 3, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you are called to peace. And be thankful. Sabihin nga po natin, be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitudes in our hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tayo daw po, anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating pinagkakaabalahan, lahat po yan ay gawin natin in the name of the Lord Jesus na mayroon pong pasasalamat. Amen? Kung ano yung tinatanggap natin ngayon, pasalamatan mo sa Panginoon. No? Maliit man niyang bagay o malaking bagay, dapat po nating pasalamat at dapat nating tangkilikin, and we should acknowledge that these kinds of blessing na meron ka ngayon, yan ay galing sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, ang sabi nga po dito, giving thanks. No? Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng ginagawa ng Diyos, dahil walang ginawa ang Diyos na hindi mabuti. Amen? Lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, kahit na mayroon pang mga challenges dyan, kahit na sabihin mo may mga dumadaan ka sa mga circumstansya, ang Diyos ay palaging nandyan para sa'yo, hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pinababayaan. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Ang sabi nga po, are you expecting a blessing this Christmas? No? Alam nyo ba, when we talk about blessing, hindi sana natin iniisip lamang na ang blessing ay material. No? Oy, na-bless ako, binigyan kasi ako ng aking tatay ng malaking pera. No? Na-bless ako. Wow. Na-bless ako kasi nagkaroon kami ng bagong bahay. No? Meron akong bagong sasakyan ngayon. That's a blessing. Oo naman. No? Kasi blessing naman talaga every good thing, no, na nangyayari sa atin. Every good and perfect gift comes from the heaven above, no? Sa ating Diyos Ama, pagpapala yan. Pero hindi lang po pala yun ang blessing na sinasabi. Alam niyo po ba, kaninang umaga, sa paggising mo pa lang, that's a blessing. Amen? Natulog ka kagabi, nagising ka kaninang umaga, sabi nga po, every gising is a blessing. Amen? Di ba? Marami tayong kilala na natulog tapos hindi na nagising. Di ba? Marami po ako nabalitaan ng gano'n, maski doon sa mga neighbor namin. Oy, alam mo ba si ganito? Patay na. Oh, ano kinamatay? Ewan ko, natulog lang daw Hindi na nagising. Ginigising, hindi magising. No, sa lolo ko po, nangyari yun. No? Natulog lang si lolo ko, tapos hindi na namin magising, patay na siya. No? Kaya, kapatid, sa bawat paggising mo sa umaga, pagmulat ng mata mo, tumilaok ang manok, nagising ka. O nag-alarm ang cellphone mo, nagising ka. Wow! Ano sasabihin mo? Praise God! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Nagising na naman ako. Bakit? Sa paggising mo ngayon, blessing yan. Bakit? May pag-asa ka na naman. Amen? Amen. So, kaya, mga kabataan, no? Meron pa bang kabataan dito o nandun na sa J12? Pagka kayo ginising ng nanay niyo, oy, gumising ka na dyan, huwag ka magagalit, Kasi mabuti yun, ginigising ka, dahil pag nagising ka, blessing yun. Amen? Baka naman paggising natin, kakapain mo yung cellphone mo. Cellphone ko. Naku, naka-off pa, ang tagal. Tapos titignan mo, sino ba nag-message sa akin ngayon? Wow, sino kaya nag-like sa mga post ko? Yun agad ang inisip mo, no? Paggising mo, tapos bangon ka na, no? Tapos kape ka na, no?
Hindi mo na naisip na pagpapala yung nagising ka nung umaga. Di ba? Salamat, Lord. Ginising mo ako. Pwede ba yon? Nasasabi ba natin yon paggising natin sa umaga? No? Kahit hindi ka pa nagmumumog, kahit hindi ka pa nagtututbrush, no? Pasasabihin mo paggising mo, wow, Lord, nasilayan ko na naman ng bagong araw na ginawa mo. Hallelujah. Every gising is a blessing. So are you expecting to receive something o a blessing this Christmas? Ano ang inaasahan mo ngayong Christmas, kapatid? Bukod sa mga magbibigay sa iyo ng pamasko. No? Ano kaya ang ine-expect mo? Siyempre, Pasko ngayon, marami tayong expectation. No? Pero sana ang maging expectation natin ay yung pagpapala na tunay na biyaya ng Diyos. At kung ano man ang meron tayo ngayon, kahit simple lang yung pagkain mo, kapatid. No? Huwag kang masyadong ma-stress. Dadating na naman ang Pasko. Baka mamaya kapos yung budget mo, sabi mo, naku, ano kaya hahanda ko sa 24? Mabuti pa sa kumari, nakapamili na. Ako hindi pa rin. Kanino kaya ako mangungutang? No? Ini-stress mo yung sarili mo. Alam nyo, meron bang ganon? Pagdadating ang Pasko, imbes na maging masaya, nai-stress? Meron bang ganon? Imbes na maisip magsimba, nai-stress ka kasi ano kaya bibilin ko? No? Wala akong pera ngayon. Naku, nanakawan pa ako. Paano kaya yun, di ba? O, ang bonus namin hanggang ngayon, hindi pa binibigay ni boss. No, magpapasko na, nai-stress ako. Mabuti pa sila, nag-grocery, ang dami-dami ako. Wala pa kahit pandesal, wala akong... Di ba? Alam nyo, kahit na ano yung meron ka ngayon, pagpapala ng Diyos yan sa iyo, kapatid. Kaya pasalamatan mo si Lord. Amen? Alam nyo ba, church, napakapalad natin, napakapalad ninyo. Look around. Marami pong nagugutom na tao. Maraming nagdadrive ka, may kakatok sa'yo. Diba? Maraming makikita mo natutulog sa bangketa. Walang bahay. Walang maisuot na maayos. Naghahanap ng pagkain sa basurahan. Ikaw, kapatid, pag uwi mo ng bahay, nakaluto na nanay mo. Nakaluto na si Mrs. O ngayon, baka kakain kayo sa McDonald's. I'm not promoting, ha? Baka kakain kayo sa mga restaurant. No? Especially this season, maraming nabubusog. Maraming kumakain ng mga lechon. Di ba? Marami ding high blood. No? Kaya minsan wag niyong stressin masyado ang sarili ninyo sa mga bagay na mga material. Alam nyo ba, kumisan nga yung sobrang kain, nakakasama pa yun eh. No? Kasi ang iisipin natin nga, Christmas, kainan to. No? Pupunta ako sa party, mabubusog na naman ako. May Sharon pa ako. Di ba? Wag muna tayo masyadong mag-focus sa mga ganyang bagay ngayong Pasko. Oo nga, thank you, Lord, dahil masaya tayo, tumatanggap tayo ng mga ganyan. Amen? Pinagpala tayo kung tayo may handa, puno yung ating lamesa, no? Masasarap ang ating mga pagkain. Thank you, Lord. Pero kung wala naman, salamat pa rin, Lord, kasi buhay pa ako. Amen? Kasi kung hindi ka nabuhay, wala ka na dito ngayon, kapatid. Di ba? Wala ka dyan ngayon. Kaya ka nandyan ngayon kasi pinagpala ka ni Lord. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya ka nandito ngayon because you are so blessed. At hindi lang yan. Kaya ka blessed dahil nakakarinig ka ngayon ng salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po, maraming tao hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo, ikaw, tayong lahat na nakakarinig ngayon ng salita ng Diyos, sana po hindi yan naririnig lang natin ngayon dito. Tapos hanggang dyan na lang. Sana po sa paglabas natin, no? Kung ano yung tinanggap nating blessing, which is the Word of God, ma-share din natin ito sa iba. We should be all blessing to others. Gusto niyo po bang maging blessing ka sa iba? Do you want your lives to be a blessing also to others? Amen. Hindi naman po tayo magbe-bless lang ng pera lang ang mabibigay mo sa kanya para ma-bless siya.
Pag ikaw ay nakakaintindi, nakarinig na salita ng Diyos at ibinahagi mo to doon sa tao, no, na hindi nakakarinig na tunay na salita ng Diyos, at yung taong yun ay nawawalan na pala ng pag-asa, at yung taong yun ay nabibigatan, at yung taong yun ay gusto na palang magpakamatay. Pero dahil sineran mo siya ng love of God, sinabi mo na may pag-asa ka pa, mahal ka ng Diyos, na-enlighten siya, lumakas ang loob niya, that's a blessing. At ikaw, naging blessing ka ngayon sa iba. Amen? Pagpapala ka na ngayon sa iba. Hindi lang sapat yung ikaw ay may pera, o ayan, ditulong ko yan sa'yo. O tapos ibibili lang pala niya ng pambisyo niya. Di ba? Ipapangsugal lang pala niya. Alam niyo, magiging blessing ka pagka nakitaan ka ng pagmamahal, care sa iba, concern. Di ba si Jesus Christ, lagi siyang merong compassion. Meron siyang compassion sa crowd. No? Kaya, kung sana ano ang ine-expect natin ngayon, no? Material na bagay, sana po hindi lang yon ang maging ine-expect nating blessing this Christmas. At kung tayo man po ay pinagpala ng Panginoon, ano naman po ang ating maibibigay sa Kanya? No? Sabi po dito, have you ever thought of how you can show your gratitude to the blesser? Naisip ba natin yon? Habang tayo ay binibless ng Panginoon, habang ikaw ay tumatanggap ng ganito, ng ganon, ano naman kaya ang naiisip mong ibibigay sa Panginoon, no, to show gratitude? Sabihin nga po natin, gratitude. Ano kayang, paano natin sasabihin sa Panginoon na nagpasalamat ka sa Kanya? Hindi kaya mas magandang sambahin natin ang Panginoon, no? Showing gratitude, paano? Susundin natin ang gusto ng Panginoon. Amen? Ang gusto ng Panginoon, magbigayan tayo. Bigayan, ibig sabihin, not only materials, but also love. Lalong-lalo na po ang pag-ibig. No? Na gusto ng Diyos sa ating lahat na gawin natin because God is love. Amen? We can show gratitude to God na yung mga utos niya, yung mga pinapagawa niya sa atin ay gagawin natin. What else? Forgiveness. No? Siguro this is the right time, the right season. No? Kung meron tayong kaaway, kung meron tayong hindi mapatawad, isipin na lang natin kung paano tayo pinatawad ni Jesus. Amen? Sino dito ang perpekto, walang kasalanan? Lahat po tayo sinners. Pero pinatawad tayo ni Jesus. Tapos tayo kaya hindi magpapatawad. Di ba? Maliit na bagay. Hindi ka lang napansin, nagtanim ka na ng galit. Di ba? Hindi ka lang pinautang, nagtanim ka na ng galit, hindi mo siya papatawad. I think this is the right time, this is the right season para maisip naman natin na magpatawad na tayo. At humingi rin tayo ng tawad kung tayo man ay nagkukulang. No? That is one way of showing gratitude to the blesser. Kasi wag tayo mag-focus sa blessing. Blessing, blessing, blessing. Gusto naman matanggap, oh, masaya ka dahil natatanggap mo blessing, ang dami. Pero, what about the blesser? Kanino kaya nanggagaling yung mga blessing mo ngayon, kapatid? Kahit na sabihin mong nagsisikap ka, kung hindi naman gusto ng Panginoon, kung hindi naman niya kalooban niya na magkaroon ka niyan, wala din. Amen? Kahit matalino ka, mayaman ka, marami kang pera, nakatanggap ka ng ganito, kung hindi naman yan favor ng Diyos sa'yo, wala din yan, kapatid. Tandaan mo. Tandaan natin yan. Kasi siya ang blesser. Siya ang blesser. Okay, nagsikap ka, naghanap buhay ka, sasabihin mo, oo, pinag-earn ko naman ito eh. Bakit? Kung hindi ka ba binigyan ng Diyos ng kalakasan ng katawan, makakapagtrabaho ka ba? Di ba? Kung hindi ka ba binigyan ng karunungan ng Diyos, tingin mo magiging matalino ka at tataas ang posisyon mo sa trabaho mo. Bakit ka ba naging marunong? Ang daming tao, kahit anong aral niya, hindi pa rin siya nagiging marunong. Pero ikaw, naging marunong ka, that's a blessing. No? Pinagpala ka ng Panginoon. Blessing sa iyo ang pamilya mo. Amen? Amen? Sino dito mga pamilyado? Blessing ang pamilya mo sa iyo. Blessing yung mga anak mo. No? Anak, blessing ang magulang mo sa iyo. Kung hindi sila ginamit ng Diyos
para ikaw ay ipanganak, wala ka dito sa mundo. Your parents is a blessing. No? Kahit na simple lang ang bahay mo, maliit lang yan, may sinusilungan ka naman. Hindi ka nababasa ng ulan. That's a blessing. Amen. Kahit na simpleng tuyo at pandesal at kape lang ang pagkain mo sa umaga, blessing. Salamat. Thank you, Lord. No? Kaya, sa lahat ng bagay, we should show gratitude to the blesser. Huwag po natin sanang kakalimutan yan yung blesser. Sino po ang blesser? Sino po ang blesser? Ang ating Panginoon. Dahil siya ang nag-bless sa iyo ng buhay. Amen? Ang buhay na meron ka ngayon, kapatid, that is the best and wonderful blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Yung pagkakataon mo, yung chance mo na bubuhay sa mundong ito, makita mo ang beautiful creation of God, that's a blessing from God. Amen? And we should show gratitude and thank God for what He has done to your life. Amen? Hallelujah. Now, what is the real reason for this season? Sigaw po natin yan. Jesus. Amen. Jesus. Pag naisip natin ng Christmas, ano isipin natin? Jesus. May Christmas ba kung wala si Jesus? Diba? Siya ang tunay na dahilan para sa ganitong season. Christmas is all about Jesus. Huwag po na nating kakalimutan yan. And when we think of Jesus, ano ang gustong mensahe ng ating Panginoon sa atin? Una, joyful living. Sabihin nga po natin, joyful living. Joyful living. Pag ikaw ba, kapatid, ay dumadaan sa problema, o ikaw ay may sakit, o ikaw, ang relasyon mo ay hindi maayos, masasabi mo bang joyful ang living mo? No? Pero itong gusto ng ating Panginoon. Nung dumating si Jesus Christ, sinabi, nagkaroon ng joy to the world. So, tayo na nasa world, we should have a joyful living because of Jesus Christ. Sabi ko nga kanina, kahit ano pang sirkumstansya yan, dapat tayong maging masaya. Dapat tayong magalak. Dahil meron tayong Jesus Christ. Amen? Maging masaya tayo, tayo ay pinagpala. Dahil kilala natin ang tunay na Diyos. Napakarami pong tao na hindi kilala ang tunay na Diyos. Pero ikaw, kapatid, kilala mo ang Panginoon. Kilala mo si Jesus. Amen? So that's the reason, no? Bakit kailangan tayo maging joyful sa buhay na ito. Maraming tao na sasabihin, hindi ako masaya, parang gusto ko nang mamatay. Mabuti pa mamatay na lang ako. Diba? Hindi mo nakikita ang pagpapala ng Diyos na nakapaligid lang sa'yo, hindi mo napapansin. Pero pag napansin mo ang biyaya ng Diyos sa'yo, masasabi mo, I have a joyful living. Amen? Hallelujah. And next is everyday faith. Sabihin nga po natin, everyday faith. Everyday faith. Ang faith natin as Christians, hindi dapat aandap-andap. No? May faith ako ngayon. Bukas wala. Sa susunod na araw, may faith na ulit ako. Tama ba yun? No? Every day, we should have faith. Kung meron kang pinagpe-pray sa Panginoon at hindi mo pa natatanggap, hindi mo pa nakikita, yung hindi mo pa nakikita pero inaasahan mong ibibigay ng Diyos sa iyo, that is faith. Amen? Yung imposible, nasa tingin mo imposible, pero naniniwala kang hindi imposible sa Diyos yan, that is faith. Amen? Yung hindi ko kayang gawin, pero dahil alam kong if Christ is with me, I can do all things. Magagawa ko to. That is faith. Amen? Wala na akong pag-asa, pero si Kristo ay living hope ko. Araw-araw may faith ako. Sa bawat gising mo sa umaga, dapat meron kang pag-asa, meron kang pananampalataya sa Diyos.
Yan lang po ang tanging weapon po natin laban sa gawa ng kaaway. Amen? Dahil ang kaaway, laging sasabihin sa iyo, hanggang diyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Di ba? But if you have faith in God, kahit na anong atake ang gawin sa iyo ng kaaway mo, hindi ka niya kayang tinagin. Because you have faith in God. Naniniwala ka na may Diyos na tutulong sa iyo na hindi ka pababayaan at poprotektahan ka ng Panginoon. Amen? And that is everyday faith. And next is service to others. Sabihin nga po natin ulit, service to others. Ang gusto po ni Kristo, pag sinabi pong service to others, tayo ay laging nakahanda na magmahal, na magmalasakit, na tumulong sa ating kapwa sa abot ng ating kakayahan. Amen? Si Jesus Christ po, pumarito sa mundo, hindi po siya para paglingkuran. Ang ginawa po ni Jesus, siya po ay nagsiserve siya. Through His preachings. Di ba? Minamahal niya ang mga tao. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Naghihimala siya sa mga nangangailangan ng tulong. Ganon magmahal ng Panginoon at ganon din ang ine-expect sa atin ni Jesus Christ. No? He as a role model, gayahin po daw natin siya. Serve others. Inuulit ko po, hindi lang ang pag-serve sa tao ay yung pera mo, yung material na bagay. Paano kung wala ka nun? Di ba? Yung pagmamahal mo, yung time mo, di ba? Yung oras mo. Baka kailangan lang niya ng kausap. No? Kailangan lang niya ng atensyon mo. That is serving. No? That is serving. Ang companion mo, yung company mo, baka yun lang ang kailangan niya. Kasi sa tingin niya, wala na siyang kakampi. No? Pero ikaw ay nandyan, you're serving others. No? Yung kaya mong gawin mo sa kapwa mo dahil hindi lang naman ikaw ang may pangangailangan, meron din siyang pangangailangan. Amen? At nawa ay maging blessing ka rin sa iba, katulad ng nabanggit ko kanina. So, next is unconditional love. Sabihin nga po natin, unconditional love. Amen. Si Jesus Christ po, nagmahal, hindi po niya pinili kung sino lang ang mamahalin niya. Actually, Jesus Christ, hindi po siya pumunta dito para sa righteous, sa walang kasalanan, sa perpekto. Pumarito si Jesus Christ para sa sinners. Kaya nga siya inaakusahan ng marami na si Jesus Christ daw ay sumasama sa tax collector, sumasama sa nangangalon niya, nagpapatawad ng kasalanan. Di ba? Because He has this unconditional love at yan po ang gusto ni Jesus para sa ating lahat. No? Mahalin natin ang lahat. Kaya nga po, isang napakahirap na utos ng Panginoon love your enemies. Kayang ba natin yon? Mahalin daw natin ang ating kaaway. No, pero yun ang gusto ng Diyos. Love one another. Kung paano mo daw mahal ang sarili mo, dapat ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa mo. Unconditional. No matter what. No, hindi po yung, porkit mayaman lang ito lang ang bibigyan ko ng special treatment. Kasi alam ko may mapapala ako sa kanya. Pero yung alam mong wala ka mapapala, hindi, medyo distansya ako sa kanya. No? Ganun ba ang unconditional love? Pag sinabi pong unconditional love, kahit na ano pang estado niyang tao na yan sa buhay niya, kahit ano pang ugali niya, kahit ano pang pinagdaanan niya sa buhay, mamahalin mo siya. That is unconditional love. Amen? Pantay-pantay. Ganyan po magmahal ang Diyos. And lastly, spiritual reflection. Sabihin nga po natin, spiritual reflection. This season, huwag po natin kakalimutan yung relasyon natin sa Panginoon. Our spiritual reflection. Let us reflect from January 1, 2024 hanggang sa ngayong araw na to, tignan mo kapatid kung ano mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Maring sa buong taon na to, dumaan ka sa mabibigat na problema. Maring sa taon na to, nangyari dyan yung sirang relationship. Maring sa buong taon na to, nagkaroon ka ng karamdaman. Maring sa buong taon na to, naghirap ka financially. Let
Let us reflect, ano ba ang ginawa ng Diyos sa iyo ngayon? Sa mga pinagdaanan mo sa buhay mo, ano ang ginawa ng Diyos habang kasama mo lumalakad ang Panginoong Jesus? Pinabayaan ka ba ng Panginoon? I don't think so. Kasi kung pinabayaan ka ng Panginoon, wala ka na dyan ngayon sa kinauupuan mo. Amen? Mahal ka ni Lord, kapatid. And that is one way na to show Jesus, no, na ikaw, na siya ay mahalaga sa iyo. Mahalaga ang mga ginawa ng Diyos sa iyo sa buong taon na to at sa mga darating pang panahon. Sana magkaroon tayo ng spiritual reflection ngayong lalo na tong season na to. Not only this season, but all throughout the year. Sana lagi tayong merong reflection sa mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo. Magkakaroon ka ng testimony kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Paano ka pinatibay ng Diyos? Paano ka pinalakas? Paano mo na-overcome lahat ng mga nangyaring circumstances sa iyo? And now, ito po ang pinakamagandang regalo, I think. I know na ito ang pinakamagandang regalong natanggap na natin. Amen? Sabi po sa John 3:16, very, very famous verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ito yung pinakamagandang regalo na binigay ng Diyos sa ating lahat. We are all sinners. Kung hindi binigay ng Diyos si Jesus sa atin at hindi natin tinanggap, kaya nga sabi, whoever believes in Him will not perish. Hindi po yung kamatayan dito sa lupa. Dito sa lupa, tayong lahat po mamamatay. Pero kung tayo po ay nanampalataya sa binigay ng Diyos Ama sa atin, which is Jesus Christ, at tinanggap mo siya, naniwala ka sa Kanya, we will all have eternal life. And that is in heaven with God. Amen? Hallelujah! Ang buhay natin dito, tandaan po natin, iiwanan natin to. Kahit na anong kayamanan pa, kahit anong meron ka pang possession, iiwanan mo din yan, kapatid, sa oras na lumisan ka sa mundong ito. Napakarami pong mayaman na namatay din naman. Hindi sila immortal. Iiwanan ng kayamanan. Ano mangyayari? Pag-aawayan pa ng mga naiwanan niya. Diba? Nadala ba niya kung saan siya pupunta? Hindi. Pero ang pangako ng Diyos, whoever believes in Jesus Christ, lumisan man tayo dito sa temporary residence natin, meron tayong permanenteng residence kasama ang Diyos sa langit. And that is eternal life. Gusto po ba natin ng eternal life? Can I hear amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Napakagandang regalo ngayon. Maalala natin na merong napakaganda palang regalo ang Diyos sa akin, sa atin. Hindi lang material na bagay. Si Jesus yun, kapatid. Si Jesus yun. Alam nyo, the real reason for the season is Jesus died to give you life. Namatay si Jesus para sa mga taong makasalanan na katulad nating lahat. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At hindi dyan nagtatapos. Nang si Jesus Christ ang namatay sa krus, napagtagumpayan niya na ang kamatayan, napagtagumpayan niya na ang kasalanan. Dahil after 3 days, we know that Jesus was alive again. And He is now in heaven, seated at the right hand of God. Dahil doon, mayroon tayong lahat pag-asa. At ang gagawin natin ngayon, we should prepare and be ready sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. Salamat, purihin ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Can we all stand? And as we sing this song, I want you to reflect. Let us reflect, especially this day,
this season, Christmas is fast approaching. And the year is 2024 is about to end. Let us reflect, ano ba ang mga nangyari sa buhay ko sa mga panahong nakaraan, lumipas. Paano kumilos ang Diyos sa buhay ko? Ano ang dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon? And the altar is open. God is inviting you to come to Him. Honor Him. Give Him praise. Give Him thanks. You can come to the altar. Surrender to God. Surrender everything to God. Pray to Him. Shout to Him. And the pastors will also pray for you. Come on, let us come and let us shout to the Lord. Let us shout to the Lord. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.